sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na hari namang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba? Salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Oh, Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Itay! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Amy. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Aimee, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng makakain. Sige, gutom na nga ako eh. O, dyan muna kayo. Opo! Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay! Ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkado niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Ivy, kapatid mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo nang sagutin. Eh, Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ang mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak. Madaling araw na. Saan ka ba nanggaling? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanatin mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking ama ay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila Dahil na yan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo. Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. Ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama. Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko.
At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man nating minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mapilang ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawala ang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Tito. Buti naman na-chimpuhan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin! Makalawang na ang taktika mong yan! Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling, anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang! Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa! Wag! Ha? Inay. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugod dito. Si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo
Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyo, hindi po kayo nagtanim ng kahit kadetay na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Walang pagsidlan ang kasiyahang nadama ko nang magkasundo na kaming dalawa ng anak kong si Dindo. Minsan ko pang napatunayang laging matimbang ang dugo kaysa sa ano pa mang bagay sa mundong ibabaw. Sadyang naging maaliwalas para sa aking pamilya ang lahat dahil sama-sama kaming nagdadamayan ano man ang problemang dumating. Ako po si Crispin, isang ama. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal kina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito ay mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merly. Ako'y 30 anyos at taga Antipolo City. Bata pa ako, pangarap ko ng maging accountant. Kaya nagsikap akong makatapos ng pag-aaral at pinalad naman akong nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kahit nakapag-asawa ako, patuloy pa rin ako sa pag-oopisina. Subalit nang ako'y magbuntis at 8 buwan na ang dinadala ko, napilitan akong huminto muna sa trabaho. 2 buwan na akong nakakapanganak nang ipasya kong muling magtrabaho. Merly, ba't magbabalik ka pa sa trabaho mo? Yan talagang balak ko bago pa ako manganak, Gary. Dalaga pa ako, plano ko na magtrabaho kahit may asawa na ako. Gaya ng ibang mga kakilala at kaibigan ko. May anak na tayo. Gary, 2 months na si Precious. Oo, pero kailangan niya ang pag-aaruga mo. Meron namang pwede mag-alaga sa kanya? Oh, yan tuloy. Nagising na si Precious, oh. Teka muna, ibibigay ko sa kanya itong natimpla ko ng gatas. Merly, ayokong ipaalaga sa ibang tao ang anak natin. Para siguradong hindi siya mapapabayaan. Eh, hindi naman ibang tao ang mag-aalaga sa kanya. Si Inay. Ano? Ang inay mo? Oo. Dadalawa na lang naman sila ni Itay sa bahay. Mula nang bumuko din sa kanilang ibang kapatid ko na may sarili ng pamilya. Mabuti kung pumayag ang inay mo na mag-alaga sa anak natin. Siguradong papayag siya kapag pinakiusapan ko at inabutan ko ng pera. Eh, kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag magtrabaho ka pa. Mapagkakasya naman natin sa mga pangangailangan natin ang kinikita ko eh. Mabuti na yung magkatulungan tayo. At saka, sayang naman yung natapos ko kung hindi ko pakikinabangan. Merly, Ay nako, Gary, wag ka nang tumutol. Nakapagdesisyon na ako. At hindi na yun magbabago kahit ano pang sabihin mo.
ako mag-aalaga sa anak mo? Payag po ba kayo, Nay? Ay, pwede ko ba namang tanggihan yan? Apo ko yan eh. Uy, kaganda-ganda ng apo ko, di ba? Sabi ko nga po hindi ako mapapahiya sa inyo. Kaya isinama ko na po dito ang inyong apo bago ko pa sabihin sa inyong sadya ko. Akin na nga apo ko. Ito po. Tamang-tama. May mapagkakalibangan na ako. Kami ng itay mo. Bango-bango ng apo ko. Ang itay po. May pinuntahan lang sandali doon sa labasan. Kaalis-alis lang kanina nung dumating ka. Inay, pumayag po kaya si itay na ipaalaga ko sa inyo ang aking anak? Ay, bakit napailing ka, Rudy? Ana, sana sumangguni ka muna sa akin bago ka pumayag sa pakiusap ni Merly. Well, alam ko namang papayag ka na makasama natin ang ating apo. Dahil susuporta naman tayo ni Merly sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Bukod pa sa buwan-buwan na panggastos natin dito sa bahay. Hindi yung gastos O ano? Oo, sabik ako sa apo at malilibang tayo na naritong anak ni Merly. Pero mahirap mag-alaga ng bata. Lalo pat 2 buwan pa lamang yan. Alagain yan, iyakin. Kailangan madalas na kargahin. At sa gabi, siguradong mamemerwisyo yan dahil ang pagtulog ng bata pabago-bago. Kaya malamang na lagi tayong pupuyatin yan. Bakit? Sinabi ko bang ikaw mag-aalaga? Ana. Ako ang mag-aalaga sa apo ko, Rudy. Ako, hindi ikaw. Kaya wag mo akong kontrahin. Akala ko pa naman Gary kung ano ng problema mo. Kung hindi nga lang dahil sa ayokong magtalo kami ng asawa ko, Joey. Hindi ako papayag sa gusto niyang ipaalaga ang anak namin sa nanay niya. Ayaw mo nun? Natutulungan ka na ng misis mo sa pagtatrabaho? Uy, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin Oo, kaya mo. Dahil maayos ang kita natin dito sa opisina. Pero iba na rin yung kumikita ang asawa mo. Makakaipon kayo. Makakapundar ng gusto nyo. Ang anak kong inaalala ko. O ano bang dapat mong ipag-alala? Mga biyanan mo naman na nag-aalaga sa kanya. Alam kong hindi siya pababayaan ng mga biyanan ko. Pero mas masisiguro ko ang mabuting kalagayan niya kung kapiling namin siya. Namimiss mo lang yung anak mo Yun pa. Nasanay akong pag-isip ko pag uwi ng bahay, nakikita ko ang anak ko. Nakakawala ng pagod. At nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lalo akong magsikap. Gary. Hindi ako komporme na ipaalaga kahit kaninong anak ko, Joey. Si Merlin dapat mag-alaga sa aming anak. Siya at walang iba. Masarap talaga mga luto dito sa kantin, ano, Merly? Sakto lang, Vilma. Ganado kang kumain Talagang ganado kong kumain. Basta nagtatrabaho ko. Pareho tayo. Ikaw nga idol ko Kahit magbuntis ka, diretso pa rin ang trabaho mo. Tumitigil ka lang kapag kabuhanan mo na. At pagkapanganak mo naman at natapos ng leave mo, balik ka kagad sa trabaho. Sayang kasi ang kinikita ko na malaking tulong sa asawa ko. Kaya nakakapagpundar kami ng kung ano-ano. Kaya nga, ikaw ang ihahalimbawa ko sa asawa ko. Hindi ba conforme ang mister mo na magtrabaho ka? Hindi. Gusto niya mag-alaga na lang ako sa anak namin. Hindi naman pwede sa akin yun. Bakit kaya may ibang lalaki na gusto sa bahay lang ang asawa nila, no? Ewan ko ba? Pero alam mo, ang lalaking ganon para sa akin, makitid ang isip. Uy,
Huwag mo namang sasabihin niya sa asawa mo at baka magtampo yun sa'yo. Praktikal lang ako, Vilma. Basta alam ko nasa tamang katwiran ako. Magtampo na siya hanggang gusto niya. Wala akong pakialam. Oy, tana po, tana. Dahan na. Hindi ka pa ba matutulog? Naku, makakatulog ka ba nitong umiiyak yung apo natin? Napadede mo na ba? Ay, naglalambing. Bakit ipinag-eheli mo pa? Ay, para makatulog. Makakatulog na yan kapag inilapag mo sa kuna. Para makapagpahinga na tayo. Sige na, mauna ka nang matulog. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Mahirapan ka sa pag-aalaga sa apo mo. Uy, kaya ko naman. Halos gabi-gabi na lang. Napupuyat ka sa pag-aasikaso sa kanya. Hindi paghihirap, kundi kasiyahan para sa akin ang mag-alaga sa apo ko. Aminin mo, naging masaya tayo mula nung dumating dito ang batang yan. Oo nga eh. Pero ikaw rin ang inaalala ko. May edad ka na. Tulog na ako, tulog. Oy. Tulog. Ayaw mo rin lang akong pakinggan. Bahala ka nga sa gusto mo. Matutulog na ako. Rudy, Bakit? pakikarga mo nga muna tong bata. Sige. Ano yung bata? Bakit? Hawak-hawak mo yung noo mo. Umiikot yung tingin ko. Ha? Nagdidilim ang paligid. Ana! Hello? Ano, Gary? Nasa ospital ang inay? Oo, Merly. Sinugod daw doon ni Itay kagabi dahil nag-collapse ang inay. Si Precious. Inihabilin daw muna ni Itay sa isa nilang kapitbahay. Mabuti na lang. Kabisado ni Itay ang telephone number ng opisina ko. Natawagan ako dito sa pinapasukan ko. O sige, mag-half day ako sa trabaho ko ngayon. Ako man, para makapunta agad tayo sa ospital. Ako na sasagot sa lahat ng gasto sa pagpapagamot ni inay. Dapat. Dahil baka nagkasakit siya dahil sa pag-aalaga sa ating anak. Bibigyan ko rin si Itay ng malaki-laking halaga. Tay? Mabuti dumating na kayo. Bless po. Mano po, Itay? Kaawaan kayo ng Diyos. Kumusta po ang inay? Nakatulog siya. Kahit po natutulog ang inay, baka sa mukha niya ang pagod. Kaya nga, awang-awa ako sa kanya. Tay, kunin niyo po ito. Hindi. Hindi perang kailangan namin ng inay mo, Marley. Tay. Ang kailangan namin sapat na pahinga. Dahil matatanda na kami. Mahihina ng aming resistensya. Madali na kaming kapitan ng karamdaman. Tay. Marley, nais kong unawain mong sasabihin ko. Mahalaga na kapiling ng isang anak ang kanyang ina habang siya lumalaki upang madama niyang pagmamahal at pagkalinga. Katulad niyong magkakapatid, lahat kayo dumaan sa wastong pagkalinga ng inyong ina. Namasdan ko sa bawat sandali. Nariyan siya sa oras ng inyong pagtangis dahil sa karamdaman. Maamo niya kayong hinahaplos hanggang sa kayong makatulog ng mahimbing. Sa inyong pagtawat sa iyang ipinapakita, ang puso ng inyong inay walang pagsigla ng kagalakan. Kasiyang hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Merly, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na mabiyayaan ng anak. Huwag mong sayangin ang pribileyo na magampanan
Para iyong tungkulin bilang isang ina. Tahan, precious. Tahan na ang baby yan. Ba? Tumahan agad ang anak mo. Siguro, dahil alam niyang mami niya ang may karga at nag-ehelo sa kanya. Alam ko na ang ibig mong sabihin, Carrie. Melly, Nagkamali ako. Tama ka. Tama ang itay ko. Ako nga ang may tungkuling mag-alaga sa anak ko. Ako na kanyang sariling ina. Parang bigla akong natauhan at nakilala ko ang aking pagkakamali. Na hindi ko nga dapat ipinaalaga ang aking anak sa aking inang matanda na. Huminto na ako sa pagtatrabaho at iniukol ko na lamang ang aking atensyon at panahon sa pag-aalaga sa aking anak. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Merly, isang ina. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Leonel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog, Jerome Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Orly Aquino, direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mang sabihin, sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo, ha? Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Ay, bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo, ah. Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Ah, yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Tupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pambababoy niya.
Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Oh, nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Oh, Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa iyo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan eh. Ay, huwag po kayong magsalita ng kanyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabahong ito dahil sa kahirapan ng buhay at sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Paano man binobola mo lang ako, Ramil? Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa iyo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Para yung punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binobola ko. Huh? Nililigawan ako, kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinahahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? Ano, at pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsan panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya
Nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Wag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siyang parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun palang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, diba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo at tatawagin ko. Sige po, tuloy. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku. Salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababay ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Carmela. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po'y isang guro at byuda na sa kasalukuyan. Napakasakit sa isang ina ang siya ay mabigo sa kanyang mga supling. Ganun pa man, hindi dapat sukuan ang kabiguan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Here I am, Shane. Mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad dito. Ano bang sasabihin mo sa akin at tinawagan mo pa ako? Rex, may problema tayo. Problema? Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung may nangyari sa atin sa birthday ni Briggs. Rex, I'm pregnant. What? Pero isang beses lang na may nangyari sa atin, Shane. Oo nga eh. Isa nabuntis ako, anong magagawa ko? Shane, hindi kita maaaring panagutan. Ikakasal na kami ng girlfriend ko. At saka wala naman tayong relasyon eh. Lasing tayo parehas noon. Kaya may nangyari sa atin. Anong gagawin ko? Kung gusto mo, ipa-abort mo yan. Ay ko naman, bakit mo nananampal? Dahil malandi ka. 19 ka pa lang, nagpabuntis ka na. Ikaw rin naman 19 na mabuntis ka, ate. Sobra ka. O yun na nga. Nadisgrasya na ako. Gumaya ka pa. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Panibagong kahihiyan na naman ito para kay inay. Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay Nay. Bakit, Shane? Anong dapat kong malaman? Nay, Sabihin mo, ano yun? Ate Cherry. Ang bunso niyo, Nay. Buntis. Ano? Nay, Bakit ka naman nagpabigla-bigla, anak? Hindi ka muna nagtapos ng pag-aaral? Sabihin mo, sino ang ama ng dinadala mo? Nasaan siya? hindi po niya ako maaaring panagutan ni Nay. Ano? Ang ibig sabihin, anak naman, bakit ka pumatol sa may asawa? Pinata po siya, Nay. Kaya lang, hindi ko po siya nobyo. Lasing lang po kami noon. Kaya po may nangyari sa amin. Diyos ko! Una, itong ate mo, naging dalagang ina. Tapos ngayon, ikaw naman. Patawad po, Nay. Bakit niyo ba ako pinarurusahan ng ganito, mga anak? Bakit? Nay, tama na po. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ano kasalanan ko sa inyo? Sabi ko na may problema kang mabigat. Kaya dito ka gumawa ng lesson plan mo sa bahay namin. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa mga anak ko, Kuya Gaspar? Minahal namin sila ng kanilang ama. Binusog sa pangaral. At nang pumanaw si Bulding, nagsikap ako upang mabigyan ng magandang kinabukasan sina Cherry at Shane. Pero bakit ganito pa ang ginawa nila?
Bakit nila ako binigo? Wala kang pagkukulang. Sadya lang may mga kabataan na mapusok at matigas ang ulo. At nagkataong kabilang sa kanila ang mga anak mo. Kuya, Ano ngayon ang plano mo para kay Shane? sa kabila ng lahat, pag-aaralin ko pa rin siya. Malaki na palang tiyan mo, Shane. Opo, Tio Gaspar. Mabuti nakakaya mo pang pumasok sa university. Kaya ko pa naman po. Sayang naman po kung hihinto ako eh. Next month po tapos na yung klase namin. Ikaw naman, Cherry. Kumusta? Nag-start na po ako sa trabaho ko sa call center, Tio. Aba, mabuti naman at natanggap ka. Kaya nga ho eh. Ngayon, mabibili ko na yung mga pangangailangan namin mag-ina nang hindi umaasa kay inay. At mapag-iipunan ko na rin yung para sa future ng baby ko. Sana lang mga pamangkin, maging aral na sa inyong nangyari upang maging maingat na kayo at huwag maging mapusok. Talagang yun po ang gagawin namin ni ate, Tio Gaspar. Kawawa naman po si inay eh. Pati po siya, tampulan ng chismis dahil sa amin. Napagod ka ba sa pagtuturo, Ma'am Carmela? Ikaw pala, Sir Willie. Ay, hindi naman. Bakit malungkot ka kaninang bago kita kinausap? May nakarating na balita sa akin. Yung ibang teacher daw pinag-uusapan ako. Dahil sa nangyari sa mga anak ko. Huwag mong intindihin ang mga yon. Wala ka namang masamang ginagawa sa kanila eh. Yun ang importante. Nasasaktan lang ako. Dahil sabi nila, naturingan akong teacher, nagtuturo ng kagandahang asal sa mga kabataan. Pero ang mga anak ko, disgrasyada. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya nga pinipilit kong maging matatag at huwag intindihin ng chismis. Dahil alam kong kailangan ako ng aking mga anak at ng mga estudyante kong tinuturuan ko. Kung sinasagot mo na ba ako, pwedeng hindi ka na magturo. Dahil ako na mag-aasikaso sa mga pangangailangan natin. Willie, sinabi ko na sa'yo noon, wala na akong planong mag-asawa. Tama na sa akin ang aking mga anak at ang aking propesyon. Cherry, ang dami mo yatang pinamili. Payday po namin ngayon. Kaya namili ako ng mga kailangan namin ni baby. Pati na rin ng mga kailangan natin dito sa bahay. Baka wala nang matira sa'yo. Meron po. Malaki yata sahod ko sa call center. Nagtabi na nga po ako para sa savings ko. Tama yan. Mag-ipon ka. Para sa kinabukasan ninyo ng apo ko. At saka ako na rin po pala yung magbibigay ng sweldo ng yaya ni baby, Nay. Kaya na ba ng budget mo? Opo! Nay, Mm. salamat po ha. Saan? Dahil tinulungan niyo akong bumangon nung madapa ako. Kahit na nabigyan ko kayo ng kahihiyan, inalalayan niyo pa rin ako. Pangako, Nay, hindi na po ako madadapa. Hindi ko na uli sasaktan pa ang inyong damdamin. Aba, ang tataas ng grades mo, Shane. Tuwan-tuwa nga si inay na makita ang class guide ko, ate. Mas mataas pa nga yung grades mo ngayon kesa nung hindi ka pa buntis.
Ay, totoo yun, ate. Dahil doble nga ang pagsisikap ko ngayon eh. Hindi lang para sa amin ang magiging baby ko, kundi para matuwa naman si inay. Oo. Gusto ko rin makabawi sa sakit ng damdamin na ibigay ko sa kanya eh. O, ano naman ang plano mo kapag nakapanganak ka na? Gusto ko sana magtrabaho para sa amin ang baby ko. Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo at yung kursong kinuha mo. Iba rin kasi kapag may tinapos. Tutulungan naman kita. Ay, totoo, ate? Oo, totoo. Tutulong ako sa mga pangangailangan mo. Napasyal ka, Willie. Dinadalaw kita, Carmela. Namimiss kasi kita. Ah, ikaw talaga. Puro ka biro. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Talagang namimiss kita. Di ba sabi ko sa'yo, maging magkaibigan na lang tayo. Marami na akong inaasikaso. Kaya wala na akong panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga, oh. Narito pa at alaga ko ang 2 apo ko. Nasaan bang mga nanay nila? Si Cherry, na mami ni Eileen, nasa office. Yung yaya naman niya may sakit. Kaya ako na munang nag-aasikaso sa kanya. Si Shane naman, na mami nitong sanggol na lalaki, nasa university, nag-enroll. Carmela, sabihin mo nga sa akin. Talaga bang maligaya ka na sa buhay mong ganyan? Kaligayahan kong tulungan ang aking mga anak upang maging matatag sila. Pati na ang aking mga apo. Niyo namang handang magkapatid. Sabi po ni ate, Tio Gaspar, okay lang daw po yan. Para kasya po sa atin lahat. Hindi sobra-sobra pa yan eh. Hindi nga po alam ni Inay na may handaan ngayong graduation ni Shane. Ang alam lang po niya, kakain lang po kami sa restaurant. Bakit nga ba hindi niyo ipinaalam? Kasi Tio Gaspar, may sorpresa kami kay Inay mamaya. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Talagang magkapatid. Sinurpresa niyo ako. Kaya pala ayaw niyo magpunta tayo sa restaurant. May handaan na dito sa bahay natin. Kasi Nay, ayaw na po namin na mapagod at gumastos pa kayo. Kaya kami na lang ni Shane ang nag-ayos na lahat. At may isa pang sorpresa para sa inyo, Nay. Heto po. Oh, bakit may inilabas siyang medalya mo, Shane? Para po isabit sa liig ninyo. Oh, Kasi po, Inay, kayo po talaga ang dapat nabigyan ng medalya. Hindi lamang para sa pagiging mabuting guro, kundi higit sa lahat, sa pagiging kulirang ina. Tama po si Shane, Nay. mga anak ko. Maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa amin, Nay. Utang po namin ni Shane sa inyo ang aming tagumpay. Yun na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Pagkat matapos ang bagyong dumaan sa buhay ko, ay nakita ko ring nagtagumpay ang aking mga anak. Sana ay may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako si Carmela, isang ina at
ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Christy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan, ang isang pagkakamali ay may nakatutuwang bunga na itutuwid nito ang isa pang pagkakamali. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Dati na akong tumutulong sa aming mga magulang, ngunit inako ko ang lahat ng responsibilidad mula nang pumanaw si Itay. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Nay, ito po ang paggastos dito sa bahay para po sa 2 weeks. Ay, salamat anak. Binawas ko na po dyan yung para sa bahay, ilaw, tubig at pamasahe ko po sa trabaho. Mabuti nga binayaran mo ng bahay, ilaw at tubig para bawas na ang intindihin ko. Kasi naman po, Nay, lagi nyo nagagastos yung pambayad natin sa tubig at ilaw eh. Pasensya na anak ha. Ang sarap kasi magbingo, nawiwili ako. Kaya yun, naggagasta ko yung pera. Kaya nga mabuti yung ginawa mo. Ikaw na yung nagbayad. Ay, gusto mo na bang maghapunan? Mamaya na lang po. Sakit ang ulo ko eh. Ha? Gusto ko po muna magpahinga. Ba, napapadalas ng pagsakit ng ulo mo ah. Sobrang pagod lang po siguro ito. Uminom ka ng gamot sa sakit ng ulo para bumuti ang pakiramdam mo. Ha? O siya, sige, maiwan na kita. Babayaran ko muna yung hiniram kong pera kay Maring Laura. Ano po? May utang ko kayo kay Aling Laura? Natalo kasi ako sa bingo nitong huli kong laro. Pero maliit lang naman yun. Ate, may pera ka pa ba? Oh, bakit Ralph? May sapatos akong gustong bilhin eh. Naku, baka naman mahal yun, Kuya Ralph. Hindi no, sale nga yun kaya gusto kong bilhin eh. Saka bakit ka ba nakikialam? Naawa lang ako kay Ate Christy. Ang dami niya ng pinagkakagastahan. Igagamitin ko naman sa pagpasok kong sapatos siya, tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Ito kasing sila ni ate. O ano? Ralph, marami ka naman sapatos na maaari mo pang magamit Yung pinakahuling binili mo. Di ba last 2 months lang yon? Pero mas maganda itong kursonada kong sapatos ngayon ate. Mas matibay, kaya bigyan mo na akong pera. Sabi ko na ikaw ang nakita kong naglalakad na po. Kayo po pala, Lolo Asyong. Galing ka ba sa trabaho niyan? Opo, night shift po ako eh. Bakit ka naglalakad? Malayo pa ito sa inyo Sayang din po kasi babayad ko sa tricycle eh. Nako. Alam niyo na, kailangan magtipid dahil marami pong pangangailangan. Kawawa ka naman na po. Kung hindi pumanaw ang tatay nyo, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Bakit tumigil ka sa paglakad? Sumasakit po ang ulo ko. Lolo Asyong, nahihilo po ako. Teka.
Hindi pumasok sa office si ate? Oo, Kuya Ralph. Masakit daw ang ulo. Naaawa nga ako. Paano kaya ito? Meron pa naman akong gustong biling t-shirt. Ikaw naman? Bili ka ng bili ng damit at sapatos? Hindi naman importante yun eh. Huwag ka niyang bumili. May sakit na nga si ate. Ikaw alam mo, epal ka. Masyado kang sipsip. O bakit? Sinasabi ko lang naman totoo ah. Kawawa naman talaga si Ate Christy. Trabaho siya ng trabaho. Si Inay naman puro bingo. Ikaw naman puro layaw. Pag hindi ka pa tumigil ng kadadaldal, Ano? susuntokin na kita. Sige! Pwede ba? Pwede ba tumigil na kayo? Masyado. Masakit ang ulo ko! Hayaan niyo naman ako matahimik! Yan. Nagkalit tuloy si ate. Mabuti dumating ka na, Emma. Tay, kayo pala. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ho. Nawili ako sa paglilibang. Paglilibang o pagbibingo? Tay, bakit parang nagagalit kayo? Hindi tama ang ginagawa mo. Dahil sa sugal na yan, napapabayaan mo ng bahay at mga anak mo. Malalaki na po sila. Hindi na alagain. At kahit itong bahay, kaya na nilang intindihin. Isa pa, nag-aalis lang naman ako ng lungkot dahil sa pagkawala ni Mario. Emma, mahigit 1 taon nang patay si Mario. At mula noon, nalulung ka na sa bingo. Hindi na paglilibang yan. Bisyo na yan. Hindi ka ba naaawa sa panganay mong anak? Abay, ipinapasan mo na sa kanya lahat ng responsibilidad sa inyong pamilya. Matauhan ka naman. Malakas ka pa. Matutulungan mo pa si Christy para sa kabuhayan ninyo. Sabi niyo, Doc Joseph, lumabas na ang resulta ng mga pagsusuri niyo sa akin. Yes, Christy. Anong resulta, Doc? Anong sakit ko? I'm sorry, but you have brain cancer. Doc? Yan ang dahilan ng matinding pananakit ng iyong ulo. Sabihin niyo sa akin, tatagal pa ba ang buhay ko? Oo naman. Pero kailangan mong maoperahan. At kailangan maghanda ka ng malaking halaga para doon. Ate Christy, bakit umiiyak ka? Lani. Masakit na naman ba ulo mo? Lani. Bakit, ate? Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ako, Lani. Yun ang sabi ng doktor na sumuli sa akin. Oh, nagpa-check up ka na pala. O ano raw sakit mo? Brain cancer, Lani. Yun ang sakit ko. Ano? Brain cancer? Oo. Yun daw ang dahilan ng matinding pagsakit ng ulo ko at ng pagsusuka ko. Alam na ba ito ni Inay? Hindi pa. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin ang tungkol sa sakit ko. Christy. Anak ko. Ate Christy? Inay. Ralph. Narinig namin ang mga sinabi mo, ate. Anak, anong sabi ng doktor? Paano magagamot ang sakit mo? Ooperahan daw po ako. At kailangan ko ng malaking halaga. Aalis po kayo, Nay? Oo, Lani. Mamamalengke ako. Magluluto ng ititinda kong ulam diyan sa harap ng bahay natin. Kailangan kong kumilos. Lalo na ngayong may sakit ang ate niyo. Ay, Tama si Itay. Malakas pa ako.
Kaya ko pang tulungan ang ate nyo. Hindi ko dapat iasa sa kanyang lahat ng pangangailangan natin. Ang laki ng pagkukulang ko sa ate nyo. At sisikapin kong mapunan yun. Tutulungan ko po kayong magluto at magtinda. Wala naman po akong pasok ngayon. Salamat, anak. Ako naman po, Nay, may a-apply ang trabaho. Sana nga po matanggap ako para hindi na mahirapan si ate sa mga gastusin ko. Ganyan nga, mga anak. Magtulungan tayo para makaipon ang kapatid ninyo ng perang gagamitin sa kanyang pagpapagamot. Ayoko mawala sa atin ng atin ninyo. Kami rin po nila ni Inay. Ayaw po naming mawala si ate. Mahal na mahal po namin siya. Narito na po ako, Dr. Joseph. Bakit kayo tumawag sa akin? Dahil may mahalagang bagay akong gusto mong sabihin. Tungkol ba sa sakit ko? Oo. Dok, wala pa akong perang magagamit. Tumutulong kasi ako sa pamilya ko. Dahil ulila na kami sa ama. Dalawang kapatid ko pinag-aaral ko. Mag-aaral pa po ako ng mahihiraman ko ng pera. Christy, hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi na. Pero bakit? Dahil hindi mo kailangang operahan. Wala kang cancer. Migraine lang ang sakit mo. Ano? Pero sabi Kaya niyo... nga humihingi ako ng paumanin sa'yo. Nagkamaling sekretary ko ng result na ibinigay sa akin. I'm sorry. I know nabigyan ka namin ng alalahanin. Sana'y mapatawad mo kami. Nakakatuwa, Nay. Naubos yung mga tinda nating ulam. Oo nga. At malaki ang kinita natin. At ako naman po, Inay. Natanggap ako sa trabahong pinasukan ko. Tiyak, matutuwa si Ate Christy pag nalaman ng mga good news natin. Mabuti nga. Pasayahin natin siya. Nay? Nay! Ayan na. Christy! Dumating na si ate. Narito kami sa kusina, anak. Nay, may magandang balita ako sa inyong lahat. Kami rin, ate, may good news sa'yo. Oo nga. Anong good news niyo? Matutulungan ka na naming makaipon, anak. Kanina, alam mo ba, nagtinda kami ng mga ulam ni Lani. Opo. At malaki ang kinita namin. Oo, totoo yun, ate. At natanggap naman ako sa trabahong inaplayan ko, ate. Mag-working student ka, Ralph? Oo, ate. Kaya ko yun. Ang mahalaga, hindi mo na ako magiging intindihin. Patawarin mo sana kami, anak. Nakalimutan ka namin. Dahil sa pansarili naming kapakanan. Patawad. Napakasaya ko, Inay. Mga kapatid ko. Ano naman yung good news mo sa amin? Nakausap ko si Dr. Joseph. Ang sumuri sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin. Ha? Bakit? Nay, nagkataon pala na may kapangalan akong pasyente. At siya ang may brain cancer. Oh, kaya, wala akong sakit, Nay. Mga kapatid ko, wala akong sakit. Mula noon, naging napakasaya ko na. Dahil kahit wala akong sakit, hindi na nagbalik sa dati nilang gawi sina Inay at Ralph. Namayani na sa aming pamilya ang pagtutulungan. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Christy, isang anak, at ito ang aking buhay.